Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ikikwento ko sa inyo kung ano ba yung naging process namin or yung journey talaga namin dito sa Canada. So first, ako po ay estudyante. International student po ako dito. Ang tinitake ko po is Global Business Management sa SU College po. And then yung husband ko po is open work permit and working po siya right now. Pero work from home. He's an IT. Noon kasi, pag nag-international student ka dito, pwede kang magdala ng open work permit. Pero kasi ngayon, sa mga nagbabalak po na pumunta dito as international student, merong bagong nilabas si IRCC na pag certificate lang yung kukunin mo, hindi ka na pwede magdala ng open work permit. Parang ganun. Unless kung ikaw ay ma-masteral dito. So, kung sino man yung mga nagbabalak pumunta dito as international student, ang i-take nyo is masteral para makapagdala kayo ng OWP. So, that's open work permit. So, para hindi rin kayo mahirapan. At least, meron kayong kasama. Parang ako, kasi ang tinitake ko kasi is certification. Parang graduate certificate siya. Noon kasi nung time namin, pwede pa talaga magdala ng open work permit. Pero ngayon, nilimitahan nila sa mga magmamasteral na lang, dun na lang siya pwede. Pero kasi may nilalabas din na may piling mga school, kahit certificate yung kunin mo, pwede kang magdala ng open work permit. Pero hindi ko lang sure kung totoo talaga siya. Kasi ang daming lumalabas talaga sa internet, ganun. Pero, basta mag-masteral ka, pwede kang magdala ng open work permit. Mag-start yan sa fall intake. September 2024, mag-start yung ganong klase ng rules dito sa Canada as international student. Ang tumulong sa amin talaga, si Fortrust PH. Fortrust PH ba? Fortrust PH. Pero, bago yon, marami kasi nangyari talaga sa amin. So, meron kaming, parang naka 3 agency rin kami before kami makapunta talaga dito. So, yung first agency namin, wala siyang bayad. Pero, ang problema sa kanya, ang gulo niya kausap talaga. As in, ang gulo-gulo niya talaga kausap. Although marami na siyang napaalis kasi kausap na siya talaga dati nung sister-in-law ko. Ganyan. Tapos, pinasa lang sa akin. Okay, kasi walang processing fee. Parang ganon. Yung iba kasi kumukuha talaga parang commission nila doon sa school ata. Parang ganon. So, baka ganon yung ginagawa nila. Pag na-approve ka, doon sila makakuha ng something. So, yun yung first agent namin. Parang nainis lang kami kasi parang hindi niya na talaga masagot yung mga question namin. Siguro may problema lang siya. Tapos, parang naghanap kami ng ibang agency. So, nirefer kami nung isang friend ko dito sa agency nila, which is may bayad. Parang around 80,000 siya. Pero ang nabayad pa lang namin, nakapag-down kami to start the process is 25,000. So, nung nagbayad na kami, nag-start na yung process, blah blah blah, yung usapan, ganito ganyan, mga requirements. Nasaraduhan ako ng school, parang 3 beses. Tapos, yung unang agent doon sa agency na yon, ang gulo kausap din, as in, hindi talaga niya kasi parang gusto niya ako lang yung umalis, hindi kasama yung OWP ko. Eh parang sabi ko, bakit sabi nung ibang agency ganyan. So parang sabi ko nga, pinipilit ko na pwede, tapos yung friend ko, bakit nakapunta nga ng may open work permit ganyan. Yung pala, bago lang siya, tapos bigla siya nag-resign. So, nawalan ako ng agent. Tapos doon yung company na yun, yung agency na yun, pinasa ako sa pangalawang agent. Kaso naman, yung pangalawang agent naman na yun, nagka-problema doon sa company niya yun. So, umalis din. Tapos na pangatlo na, parang sabi namin, ano ba naman tong mga to? Sabi namin ganyan. So, ang nangyari, bumalik kami doon sa unang-una na agency na wala ngang bayad. Nalimutan ko lang kung sino yun pero papakita ko para aware din kayo. So bumalik kami doon sa agency na yun na walang bayad. So, January 19 ata, January 17, basta ganon, something January 17 to 19. Nag-process na ako ng papers. After 2 days, nagkaroon na ako ng LOA, Letter of Acceptance sa isang school, which is SU College nga. Kasi nga, nasaraduan ako sa Centennial College.
supposedly Centennial ako, pero kasi ang dami talaga nag-a-apply sa Centennial ng mga international student, hindi lang Pinoy, ibang lahi din. Sobrang dami talaga nag-a-apply for Centennial College. So, yun na nga. So, after 2 days, nagkaroon ako ng letter of acceptance kasi talagang nagpasuggest din ako dito sa agent na to na bigyan mo naman ako ng iba pang school kasi parang sarado na nga sa Centennial, ganyan. Ang tagal ko nag-aantay. Tapos, dapat din May intake ako, tapos naging fall intake na, summer intake na, but naging fall intake. So, September 2023 yung start ng school. So, moving forward, okay naman, naging smooth naman. So, nagstick na kami dito kay unang-unang agent talaga. Nag-medical kami ng April 3. And then, okay na lahat ng documents namin, pati yung mga LOI, pati yung parang letter ko, ano ba yung, SOP, statement of purpose, saka LOI kay Open Work Permit. So, state mo doon kung ano bang gagawin mo dito, blah blah blah, bakit ka nila i-accept, ganito, ganyan. Ipapasa yun sa immigration. So, natapos namin yun before pa mag-end ng April. Sabi sa amin, since okay na, chinek na okay na, i-lodge na namin kayo ng May 1 kung okay yung system. Kasi nung time na yon parang medyo nagda-down yung system ng immigration. So, parang sabi niya, kung okay yung system, i-lodge na namin kayo. So, parang nag-antay kami, sabi namin, nalodge na tayo ng May, ganyan. Usually kasi, ang approval nun is 1 month. Yung waiting time para ma-approve ka or ma-disapprove ka is 1 month or more than. Parang ganun. Minimum ata is 30 days. Parang ganun. So, syempre sabi namin, kung malalodge kami ng May, baka June, meron na kaming result. So, medyo okay pa. Kasi August kami dapat aalis talaga. Yun yung plan namin. Para makapag-adjust pa kami pagdating namin sa Canada. Kasi nga, September yung start ng school. Pagdating ng May 1, walang nagme-message sa amin. Tapos, ilang araw na lumipas, walang nagme-message sa amin. Sobrang nakaka-stress na kasi parang, asan na yung agent namin? Parang, bakit nawawala? Parang gano'n. Parang, wala na nagme-message. Tapos, after 10 days, exactly 10 days, May 10, nag-message siya sa amin na, ganito, kasi magre-resign na ako. Magre-resign na naman. So, parang, bakit hindi mo pa kami nilodge? Kung magre-resign ka, parang bago sana mag-resign, sana nilodge mo na lang kami, gano'n. Yung pala, may nangyayari na doon sa company na yon. So, ito naman, bagong stress na naman. Parang okay na kasi lahat di ba? Parang okay na yung mga docs namin and all. Tapos na ilalodge na lang talaga, as in lodge na lang talaga. Hindi pa nagawa. Sabi niya, yung sister company namin yung maglo-lodge sa inyo. Antayin niyo na lang yung tawag. Binanggit yung pangalan, which is si Fortrust. Fortrust PH. Basta si Fortrust. Sila yung mag-aasikaso daw sa amin kasi sister company nila. So, parang ilang araw na rin lumipas. Wala pa rin talaga. So, gumawa na kami ng paraan. Parang tinawagan namin to si Fortrust na ganito, may sinabi kasi si ganito na kayo daw po yung tutulong sa amin, ganyan. Ang sabi sa amin ay, ma'am, si sir pala. Ay, sir, parang pang-ilan na po ata kayong tumawag sa amin na ganyan din po yung case. Parang galing din daw sa agency na to. Pero kasi, hindi namin sila sister company. Although kilala namin yung mga may-ari po niyan, pero hindi namin sila sister company. Parang ganun yung sinabi. So parang, ano ba talaga? Ano ba nangyayari? Sino ba talaga mag-lodge sa amin? Parang ganun. So parang, di problema na naman kasi nga, syempre, hindi mo pala sister company. Paano na? Andun na yung mga docs namin. Ilalodge na lang kami, bakit hindi pa magawa? Parang ganun. Kasi mga sabi nga sa amin, forward daw nila yung mga docs na. Tapos kinausap namin si Michelle, ganyan. Sinabi namin na nakausap namin yung Fortrust, hindi naman pala kayo. Tapos wala siyang message talaga, as in wala siyang message. Tapos nagpa-process na kami dito kay Fortrust. Meron din silang processing fee. Siyempre, ang maganda naman kasi sa processing fee talaga, may mga may mga lawyer sila na nag-check talaga ng papers mo kung okay talaga. So, yun yung binabayaran mo talaga. Tsaka syempre, yung assistance nila, hindi ka talaga nila papabayaan. Nagpa-process kami dito kay Fortrust, nagbayad kami ng fee. Pero diniscountan na kami kasi nga, sabi nila, lodging naman na kami.
Pero kahit discounted talaga yung binigay nila sa amin, sobrang na-appreciate namin kasi grabe din. Talagang tinulungan nila kami at the very end. Parang minamadali na rin nila para lang ma-lodge kami ng mas maaga. So, hassle lang kasi syempre parang okay na kami. Like yung NBI namin, like yung mga bank statement namin okay na kasi ilalodge na. Kaso, biglang, ay ma'am, kailangan pa pala namin ng ganito kasi 3 months lang yung ina-accept na NBI. So, kailangan namin mag-file ulit ng NBI. Na-lodge kami ng January 14. Basta sobrang nakaka-stress lang talaga. Tapos, sobrang thankful lang kami kay Fortrust. Kasi parang naging honest naman sila sa amin na ganyan. Hindi naman din namin na-feel na para lang makakuha sila ng kliyente or what. Tinulungan talaga nila kami at hanggang sa dulo, hanggang ma-lodge kami. Pati yung paggawa ng mga account, lahat yun sila talaga gumawa. Pati yung pag-i-edit ng SOP. Sobrang thankful kami kasi parang wala na nga halos time. Pero sila na rin talaga yung gumagawa ng paraan. Para lang ma-lodge kami at saka matapos na rin yung problema namin. Sobrang sakit lang din talaga sa ulo. Tapos pumunta rin kami sa Fortrust, minute din namin sila. Kasi syempre parang, ang problema kasi parang yung mga unang agency talaga, nauso na kasi talaga sa atin yung mga Zoom or mga message na lang. Although legit naman din yung mga nauna. Pero this time kasi parang nung na-lodge kami, pinuntahan din talaga namin just to make sure. Kailangan pang i-edit sa akin. Na totoo talaga tong company na to, na agency na to, para hindi na rin talaga sa amin yung, para hindi na kami magsisi sa huli, yung magsisisihan pa, ganyan. Kasi yun din yung isa sa mga mali namin, di ba? So parang kung sa inyo, kung magpa-process kayo, make sure talaga na mapupuntahan nyo para rin sa, sa igagaan din niya na eto legit to, pinuntahan namin yung office. Parang ganon. Gets nyo ba? Basta ganon. So yun, meron kaming picture, ayan, sila Sir Marty, tsaka si Miss Crisel. After few days, parang request na for biometrics. Sobrang bilis naman biometrics. Like, mas mahaba pa yung biyahe namin from Caloocan to Makati. Mas mahaba pa yon. Kaysa dun sa biometrics mo na parang 10 to 15 minutes ka lang nagpa-biometrics. Nag-Thailand pa kami kasama ni ate kasi umuwi nga si ate ng Pilipinas. So nag-Thailand kami. Nawala naman yung stress namin. And then parang few days after namin bumalik from Thailand, na-approve na yung visa namin. Sobrang saya kasi parang, nakapag-picture pa kami. Parang tanga. Ang saya. Parang sobrang relieved ka talaga na, uy, ito na. Ang saya lang. Kasi itong pagka-Canada talaga, pangarap talaga namin, ako, sister ko, mga kapatid ko, pati yung sister-in-law ko, gustong-gusto talaga namin mag-Canada. Parang way back 2019, nagpa-plan na kami. So parang may nakapagpangako sa amin na pupunta kami dito sa Canada para mag-aral din. Ganto rin, mag-international student. Pero nawala yung taong yun. In-scam lang pa siya. So nawala rin kasi syempre parang bukod sa pera mo ngayon, kailangan mo pa ng show money na talagang itataguyod mo yung sarili mo sa Canada. Parang ganun eh. Ngayon kasi, noon kasi parang 10,000 Canadian dollar bukod sa tuition mo. Dapat meron ka. Pero ngayon, dumoble na. So like 20,000 something. 20,400 ata Canadian dollar ang kailangan na show money mo para makapunta ka dito sa Canada for an international student plus yung tuition mo pa. So mahirap na talaga. So medyo mabigat na talaga. 2019 pa yon, tapos basta nag-orientation kami ata sa Ortigas saka sa Makati ba, I think, paano yung process dito. Tapos biglang nag-pandemic 2020 ganyan. Tapos 2021 nagkaroon ng opportunity si Janine, nagpunta ng Saudi. And then, 2022, si Kuya naman, nagpunta ng Australia. Sister-in-law ko, sumunod doon ng 2023. Tapos ako ngayon dito sa Canada. So, talagang watak-watak na kami. Pero, hopefully, one day, nandito sila sa Canada. Sana ma-approve din sila. Hopefully, magsama-sama kami. So, yun lang. Hindi ko alam kung tama ba tong mga sinasabi ko. Lesson lang or tips, ganon, dito talaga. Before ka magpunta dito,
or kung pinaplano mong magpunta dito sa Canada, dapat ready ka. Hindi lang sa pera, hindi lang physically, mentally, socially, emotional. So, kailangan ready ka. Like, buong buo ready ka talaga. Kasi ang laki nung parang nagtatake ka ng risk at sobrang laking bagay na itong gagawin mo. Hindi lang sa pera, hindi lang, pati yung sarili mo na rin. Kasi parang, kagaya ko, grabe talaga yung stress ko nung hindi talaga ako nakakatulog, diba? So, kailangan talaga ready ka sa gagawin mo to. Kasi madami talaga kasi sa akin nagtatanong kung paano ba talaga yung ginawa namin dito. Kasi yun din yung plan nila. Yun yung journey namin dito sa Canada. So, pakita ko lang din sa inyo yung ibang video ko before kami umalis. Yung mga nangyari din sa amin. So, yun lang. Thank you for watching, guys. Bye! Sorry, nakalimutan. Happy na lang. Bye! Love you all! Bye-bye! Jollibee!